Walang iyakang itad ka. Pati ba naman tatay ko hindi pinalampas niyang kalandian mo? Inakit mo na nga ang asawa ko. Pati ba naman yung tatay ko? Hindi niyo na nirespeto si nanay na nasa kabilang buhay. Huwag mo siyang bastusin. Ninang mo pa rin siya. Mas matanda pa rin siya kaysa sayo. Nagmamahalan kami ng tatay mo. Siya lang ang lalaking nakakita ng halaga ko. Sana maintindihan mo, Bonnie. Pero sa ayaw mo o sa gusto, hindi ko iiwan ang papa mo. Bata pa lang si Olivia, may pagkapapansin na ito. Yung tipong gusto niya, siya lang ang laging sentro ng atensyon. Kapag natutuwa at napapansin siya ng mga tao, lalo na kapag pinupuri siya, lumalakas din ang loob niya. Nadala niya ang ugaling ito hanggang sa kanyang pagtanda. At dahil dito, naapektuhan ang buhay nila ng kanyang asawa na si Ben. Love, aalis pala ako ngayon Sabado naman Hindi naman ako pupunta sa school. O, saan ka pupunta? Mamimili lang ako ng damit ko. Puro luma na kasi ang nandyan Ay, tingnan mo ito. Maganda ba to? Bagay ba sa akin? Sexy ba ako sa damit na ito? Binili ko to sa co-teacher ko. Sunod-sunod ang tanong ni Olivia ngunit hindi sumagot si Ben. Hindi mo ba ako naririnig o ayaw mo lang talaga akong pansinin? Sorry. May inaayos kasi ko sa kotse natin Medyo lumilipad ang utak ko. Ano ba yung sinasabi mo? Wala. Busy ka pala di huwag mo nang alamin. Mas mahalaga pa pala yung kotse mo kaysa sa akin. Yan na lang ang atupagin mo buong buhay mo. Olivia naman, paulit-ulit tayong ganito. Pasensya na, sabog lang talaga ang utak ko ngayon Alis na ako. Bye. Hindi na nahatid ni Ben ang kanyang asawa dahil sa sira nilang kotse. Kaya naman sanang ayusin ni Ben ang sasakyan sa loob ng 30 minutos hanggang 1 oras. Ngunit nabagot na at hindi na nakapaghintay si Olivia. Tulad ng nangyari nung nakaraan, masama na naman ang loob ng misis kay Ben dahil pakiramdam niya hindi siya nabibigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal ng kanyang asawa. Pagdating ni Olivia sa bilihan ng damit, nakita niyang nandoon din ang anak ng yumaong co-teacher niya. Hi Bonnie, kumusta ka na? Balita ko, ikakasal ka na Congrats Thanks po. Mabuti nakita po kita rito at makakapag-usap tayo ng personal. Pwede ko po ba kayong kunin ni Sir Ben na ninong at ninang sa kasal ko? Alam ko po kasi malapit na kaibigan kayo ni Mama. Sigurado po akong matutuwa yun kapag kinuha ka naming ninang. Okay lang po ba? Sige, no problem. Kailan ba ang kasal mo? Sana weekend para walang pasok. Sakto po, sa susunod na Sabado po. Okay, Bonnie, pupunta kami. Salamat sa pag-invite at pagkuha sa amin ng ninong at ninang. Best wishes sa inyo. Wait yun na lang yung gift ko Ay nako, thank you po pero okay lang po. Huwag na po kayo mag-abala. Thanks again ma'am. See you po. God bless. Pagkatapos nilang mag-usap, itinuloy ni Olivia ang pamimili ng damit. Sa pagkakataong ito, naganap siya ng damit na susuotin niya sa kasal ni Bonnie. At nagpasya siyang magsuot ng makulay at maiksing damit na kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Kaso bakat din ang malaki niyang tiyan sa damit na napili niya. Ngunit wala siyang pakialam dahil gusto niyang magpakita ng laman at pagtinginan siya ng mga tao. Kaya pinili niya ang damit na magpapalabas halos sa kanyang malulusog na dibdib. Nang makauwi siya sa bahay, ibinalita niya naman agad ito kay Ben. Pumayag naman ang lalaki na pumunta sila sa kasal. Lumamig na rin ang ulo ni Olivia sa pagkakataong yon. At sakto namang malamig ang panahon, kaya naglambing siya sa kanyang asawa. Niyakap at hinalikan niya ito. Olivia, wag mo na ngayon. Pagod na pagod ako Antok na rin ako. Magpahinga na muna tayo at maaga pa tayo sa simbahan mamaya. Ano ba, Ben? Asawa pa ba kita? Ano bang kailangan kong gawin para makita mo ako? Ano? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Sabihin mo naman para malaman kung gagawin ko. Wala, Olivia. Alam mong mahal na mahal kita.
Wala kang kailangang baguhin sa sarili mo. Pagod at antok lang talaga ako ngayon. Pasensya ka na. Ayaw mo sa akin? Pwes, dun ka sa sala matulog. Huwag kang tatabi sa akin at baka sakaling kita habang natutulog ka. Araw ng kasal, gumising ng maaga ang mag-asawa para maghanda. Halos 2 oras na ligo si Olivia dahil gusto niyang malinis na malinis ang kanyang katawan. Pagkaligo, uminom lang ito ng kape na may gatas. Love, di ka pa ba tapos dyan? Babiyahe pa tayo, baka malate tayo niyan. Sandali lang, wag mo ako madaliin. Kita mong inaayos ko pa ang makeup ko eh. Mauna ka na ron kung gusto mo. Iwan mo na ako. Sige na, tapusin mo na yan. Kahit naman hindi ka mag-makeup, ganyan pa rin naman ang itsura mo eh. Ikaw pa rin naman ang Olivia ko. Manahimik ka na nga lang. Kung pangit ako sa paningin mo, di maghanap ka ng ibang asawa mo. Wala akong sinabing pangit ka, saan galing yan? Wala ka ring sinabing maganda ako. Kaya nga ako nagbe-makeup para gumande. Para pansinin at makita mo naman ako. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo na hindi mo kailangan yan. Kasi mahal na mahal kita kahit ano pang itsura mo. Naghintay pa si Ben ng halos 1 oras kay Olivia. Hindi na lang siya nagsalita para wala ng gulo. Hindi na rin niya pinakialaman ang suot ni Olivia kahit makulay at maiksi pa ito. Sigurado kasing mag-aaway na naman sila at kung ano-ano na naman ang sasabihin nito. Hanggat kaya ni Ben magtiis, yun ang ginagawa niya para makaiwas sa drama. Hindi kinibo ni Olivia si Ben habang nasa biyahe sila. Masakit kay Olivia na hindi man lang siya masabihan na maganda ang itsura niya ng kanyang asawa. Kaya pakiramdam niya, kahit anong gawin niyang pag-aayos sa kanyang sarili, kulang na kulang pa rin. Pagdating nila sa kasal, napansin niyang napapatingin sa kanya ang inaanak niyang lalaki. Natuwa naman si Olivia dahil ang buong akala niya natutukso ang lalaki sa kagandahan niya. Kaya nakaisip siya na kapag nasolo niya ang lalaking yun, aakitin niya at ibibigay ang inaakala niyang gusto nito. Nang busy na ang mga tao sa kasal, inabangan niyang magbanyo ang lalaki. At nang magkaharap na sila nito, bigla ni Oliviang hinaplos ang mukha nito. Hi there, inaanak. I noticed kanina ka pa napapatingin sa akin. Ano bang gusto mo? Sabihin mo lang at ibibigay ko sa'yo. Tinanggal ng lalaki ang kamay ni Olivia sa kanyang mukha at pinaliwanag niya kay Olivia na kaya lang naman siya napapatingin ay dahil hindi niya makilala ang mukha ni Olivia dahil sa sobrang kapal ng makeup nito. Hindi raw siya makapaniwala sa nagagawa ng makeup sa tao. Pinakita na raw kasi ni Bonnie sa lalaki ang picture ni Olivia dahil magiging ninang nila ito. Kaso nga lang daw, iba ang mukha ni Olivia sa personal nang dahil sa mga kolorete nito sa mukha. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Bonnie para sabihin sa asawa na hinahanap na ito ng kanilang mga bisita. Biglang tumakbo ang lalaki papunta sa tabi ni Bonnie at sinabi niya ang ginawa ni Olivia sa kanya. Walang mali siya yun. Haplos ninang lang. Kayo naman nagmamagandang loob lang naman ako. Tulad nga ng sabi ko, ibibigay ko kung ano ang gusto nyo. Okay, Ninang. Ang gusto namin, umuwi na kayo. At huwag ka na ulit lalapit sa asawa ko. Hindi ko nahuli sa akto yung ginawa at sinabi mo. Pero sa susunod na maulit at mahuli talaga kita, patawarin ako ng Diyos. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Okay, Iha. No problem. Bye. Nilapitan ni Olivia si Ben at niyaya ng umuwi. Nagtaka si Ben dahil masyado pang maaga para doon. Wala nang nagawa si Ben kundi sumunod na lang sa kanyang asawa. Lunes ng umaga, magpapahatid sana si Olivia papunta sa eskwelahan kung saan siya nagtatrabaho bilang isang guro. Gusto sana siyang ihatid ni Ben, ngunit nagkaproblema na naman ang kanilang kotse. Ayaw na namang mag-start nito. Ano ba yan? Bulok na yung kotse mo. Itapon mo na nga lang yan. Wala namang pakinabang.
Hindi mo lang ako maihatid sa trabaho ko. Pwede naman bumili tayo kahit second hand na kotse. May pera pa naman tayo. Hindi na, kaya ko pang ayusin to. Ikaw talaga wala kang bilib sa akin eh. Tsaka maganda pa ang makina ng coaching to, no? Konting tiis na lang at aandar na rin tong baby natin ng maayos. Ewan ko sa'yo, Ben. Buwisit na buhay to. Relax lang, love. Huwag mainit ang ulo mo, please. Nga pala, medyo late ako makakauwi mamaya, ha? Pero don't worry, magkikita naman tayo sa school mamaya eh. Halika na, sabay na tayong pumasok. Hindi na sumabay si Olivia kay Ben kahit isa lang naman ang lugar na pinagtatrabahuhan nila. Security guard kasi si Ben ng school kung saan din nagtatrabaho si Olivia. Nagpasya na lamang si Olivia ang sumakay ng tricycle papunta sa school. Pagdating niya, napansin niyang nagkukumpulan ang mga guro sa loob ng faculty room nila. Pinapalakpakan nila ang isang bagong babaeng guro na coach ng isang estudyante na humakot ng pagkarami-raming medalya para sa kanilang school. Pinuri ang guro na yon dahil sa galing at dedikasyon niyang magturo. Nag-isip ng paraan si Olivia upang mabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Nagpanggap siyang masakit ang kanyang ulo at tiyan. Umabot pa sa puntong naghimahimatayan siya. Kaya nagpasya ang co-teachers niya na dalhin siya sa klinik. Hindi ako pwedeng umuwi. May mga klase pa ako mamaya. Hindi ko pwedeng iwan ang mga estudyante ko. Magpapahinga lang muna ako rito. Magiging okay rin ako. Yun ang sagot niya sa kanyang co-teacher. Nang masabihan siya na napakadedikado at mabait niyang guro, bumuti ang pakiramdam niya dahil sa papuri nito. Ganun palagi ang sistema ni Olivia. Nakabase sa sasabihin ng ibang tao ang tingin niya sa sarili at kumpiyansa. Kailangan niya lagi ng external validation para umayos ang tingin niya sa sarili niya. Noong araw din na yon, nakita niya na hinahatira ng pagkain at sinusundo ng mamahaling sasakyan ang isang co-teacher niya ng asawa nito. Nakaramdam siya ng inggit dahil lantara ng mga ito sa publiko. Hindi nagdalawang isip ang lalaki na hawakan ng kamay at yakapin ang kanyang asawa kahit may ibang taong nakakakita. Hindi kasi ganoon ang relasyon ni na Olivia at Ben. Ang laging rason ni Ben kapag kinukumpronta siya ni Olivia ay ayaw niya lang daw mapagchismisan sila sa school. Pinoprotektahan lang daw niya si Olivia dahil maraming matang nakatingin sa school nila at naghahanap ng mali. Umiiwas lang daw ito sa posibleng problema. Hindi kayang tanggapin ni Olivia ang rason ni Ben. Kaya ang laging tumatatak sa isip niya, hindi siya mahal ng kanyang asawa. Kahit papaulit-ulit naman si Ben sa pagsasabi kung gaano niya kamahal si Olivia. Isang araw habang namimili ng alahas si Olivia, nakasalubong niya si Gary, tatay ni Bonnie. Uy, nandito ka pala, Gary. Kumusta? Anong balita sa'yo? Hi Olivia, looking good ah. Okay naman ako. Bumibili ako ng panregalo kay Bonnie. Malapit na kasi ang birthday niya eh. Pwede mo ba akong tulungang mamili ng panregalo sa kanya? Sure. Eto, bagay to sa skin tone niya. Pwede rin to kasi ang ganda ng design. Bagay rin to sa kanya. Lalong aangat ang ganda niya. Naku, manang-mana sa iyong anak mo. Maamo at magandang mukha. Salamat. Para mo na rin ako sinabihan ng pogi niyan. Totoo naman ang sinasabi ko eh. May pinagmanahan talaga si Olivia. Maganda talaga ang lahi niyo. Ikaw rin. Maganda. Ikaw lang ang nagsabi sa akin yan. Kahit ang asawa ko hindi yata nakikita mo. O baka naman may sira na yung mata mo. Wala, ano ka ba? Malinaw pa ang mga mata ko. Miss, kukunin ko na rin tong isang kwintas para sa maganda kong kaibigan. Uy, sobra na yan ha. Hindi ko tatanggapin yan. Sige na, please. Tanggapin mo na ito bilang pasasalamat ko sa pagtulong mo sa akin ngayon. O sige na nga. Salamat ha. Uy, nice. Bagay na bagay sa'yo. Mas lalong umaangat ang ganda mo.
Isipin mo yan lagi, ha? Nga pala, pwede ba tayong magkita minsan? O sige, itong number ko. Text mo na lang ako kapag libre ka. Hindi matanggal ang ngiti ni Olivia hanggang sa makauwi siya. Naiisip niya ang mga sinabi ni Gary sa kanya. Lumabas ang kanyang kumpiyansa sa sarili nang nasabihan siya na maganda siya. Kaya masaya na si Olivia ng gabing yun. Maya-maya, nag-text sa kanya si Gary. Sinabihan siya nitong maghapunan na at huwag magpapakagutom. Alagaan daw ni Olivia ang kanyang sarili. Abot tenga na naman ang ngiti ni Olivia sa natanggap na mensahe kay Gary. Sumagot naman siya. Nagpasalamat siya at sabay sabi na kumain na rin si Gary. At kapag nagka-oras daw siya, ipagluluto niya raw ang lalaki. Hindi na nag-aksaya ng oras si lalaki at inimbita nga si Olivia sa birthday party ng kanyang anak sa susunod na linggo. Kaso ilang araw pa raw ang kailangan niyang hintayin bago sila magkita. Gusto niyang makita si Olivia kinabukasan. Kaya kung may libreng oras daw si Olivia, magkita raw silang dalawa. Pumayag naman siya. Kinabukasan, bandang 4:00 ng hapon, nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa pinagtatrabahuhan ni Olivia. Hello, Olivia. Buti naman nakarating ka. Gustong-gusto na kitang makita eh. Oo, sorry ah. Kanina ka pa ba naghihintay? Katatapos lang kasi ng klase ko. Hindi naman. Halos kararating ko lang din naman. Order ka lang kung anong gusto mo, ha? Huwag ka mahiya. Sagot ko na. Sige, thank you. Kahit ano na lang nakapirito. Miss, ibigay niyo yung pinakamasarap na kape at cheesecake sa kanya. May gusto ka pa ba, Olivia? Hindi, okay na ako. Wala na. Ikaw talaga? Ako na sana magbabayad para sa atin. Ako ang lalaki. Ako ang dapat magbayad. Tsaka, ako naman ang nagyaya eh. Kasi gusto kong makita ka. Anyway, punta ka sa birthday party ni Bonnie, ha? Huwag ka mawawala. Okay, sige. Thank you, Gary. Pagkatapos natin dito, ihahatid na kita pa uwi, ha? Bawal tumanggi. Paglabas nila ng coffee shop, bumungad sa kanya ang magarang sasakyan ni Gary. Narealize niya na yayamanin ng lalaki dahil sa pagsusumikap nito sa trabaho bilang engineer. Kaya naman naikumpara niya ang asawang si Ben dito. At sa isip-isip niya, malayo ang kanyang asawa kay Gary. Kumbaga si Gary ang pinangarap niyang lalaki, ngunit isang katulad ni Ben ang dumating sa buhay niya. Pagkaparada ni Gary sa harap ng bahay ni na Olivia, hinalikan nito ng babae sa pisngi. Dito na ako. Salamat ulit, Gary, ha? Salamat din sa oras mo. Ngayon, kumpleto na ang araw ko dahil nakita na kita. Uy, sa birthday ni Bonnie, ha? Punta ka, please. Oo, pupunta ako, Gary. Gusto rin kitang makita dahil masaya ako kapag kasama kita. Biyernes ng hapon, naunang dumating si Olivia sa birthday party ni Bonnie. Sa bahay ni Gary piniling ganapin ang selebrasyon dahil malaki ang bahay niya. May hardin din siya para sa mga ganitong pagdiriwang. Nilubos-lubos ni Olivia at Gary na masolo ang isa't isa habang wala pa ang mga bisita. Ipinagluto ni babae ng palabok si Gary at sinubuan pa nito. Napansin ni Olivia na may natirang sauce sa bibig at bigote ng lalaki. Ngunit wala siyang tisyong pamunas dito. Kaya pinunasan niya na lang ito gamit ang kamay niya. Hindi na nakatiis si Gary at hinatak na papalapit si Olivia sa kanya. Hinalikan ni Gary si Olivia sa labi. Sakto naman ang pagpasok ni Bonnie sa eksena. Kitang-kita niya ang kabulastugang ginagawa ng kanyang tatay at ninang. Papa? Ninang? Ano to? Akala ko mahal mo si Mama. Hindi mo na siya nirespeto. Nagpadala ka sa kalandian ng haliparot na yan. At ikaw naman, Ninang, walang hiya ka talaga. Nilandi mo na nga ang asawa ko, pati tatay ko hindi mo pinalampas.
Hindi ko nga alam bakit naging kaibigan ka ni Mama eh. Ahas ka naman. Di ba sabi ko sa'yo, pag nahuli pa kita sa akto, may kalalagyan ka na? Hintayin mo ang mangyayari sa'yo. Anak, magpapaliwanag ako. Gusto ko rin kasi ng katuwang sa buhay. Alam ko maiintindihan ako ng mama mo. Saka, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Olivia. Irespeto mo naman siya dahil mas matanda siya kaysa sa'yo. Irespeto? Bakit? Ako ba nirespeto niya? Alam mo ba kung gaano kakati ang babae niyan? Pati asawa ko nilandi niyan. Nakakadiri. Hindi ko alam ba't may lakas pa ng loob niya magpakita rito. Tsaka sa tingin mo pa, tama bang makiapid ka sa may asawa? May asawa na yung babae niyan. Kasalanan niya sa Diyos. Kilabutan naman kayong dalawa. Bonnie, makinig ka sa akin. Patawarin mo ko. Pero nagmamahalan kami ng tatay mo. Siya ang lalaking pinangarap ko at nakakita sa akin. Binigay niya ang mga pangangailangan ko. Ang asawa ko kasi, hindi niya yun magawa. Tigilan niyo ako sa mga baluktot yung rason. Ayoko na makinig sa'yo. Nakakadiri kayo. Tignan niyo, siguradong sa impyerno ang bagsak niyo. Ikaw pa, kalimutan mo nang may anak ka. Simula ngayon, pinuputol ko na ang pagiging ama mo sa akin. Hinabol ni Gary si Bonnie, ngunit hindi niya na ito inabutan. Sira na ang hinanda niyang birthday party sa anak at pagbalik niya ay nag-usap sila ni Olivia ng masinsinan. Olivia, mali itong ginagawa natin. Itigil na natin to. 2 taon pa lang patay ang asawa ko. Pasensya ka na kung pinaasa kita. Pero mali na palitan ko siya agad-agad. Ayusin mo na lang ang relasyon niyo ng asawa mo. Sabihin mo ang lahat sa kanya para maintindihan kanya. Hindi ko rin kayang itakwil ako ng sarili kong anak. Sorry talaga, Olivia. Ano? Pinaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo. Hindi mo naman pala ako kayang panindigan. Pinaglaruan mo lang ako. Ayoko nang makita ka pa. Umalis ka na sa buhay ko. Sinisira mo ang ulo ko. Tumalikod na si Olivia at nagpasya ng umuwi. Habang nasa biyahe siya, iyak siya ng iyak. Walang tigil ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Pagdating sa bahay, dumiretso agad siya sa kwarto nila ng kanyang asawa. Napansin ni Ben na namumugto ang mga mata ni Olivia, kaya pinuntahan naman niya agad ang babae para alamin kung ano ang nangyari. Love, ano nangyari sa'yo? Bakit namumugto yung mga mata mo? May problema ba? Ikaw ang problema ko. Dahil hindi mo lang ako ma-appreciate ng sarili kong asawa. Ni hindi mo nga ako masabihan na maganda ako. Ni hindi mo mahawakan ang kamay ko sa harap ng ibang tao. Asawa ba talaga kita? Para ako nagpakasal sa poste. Nang dahil sa'yo, napahamak pa ako. Pinatulan ko si Gary, yung tatay ng inaanak ko. Lahat ng hindi mo na iparamdam sa akin, sa kanya ko naranasan. Niloko mo ko? At ako pa may kasalanan kung bakit mo ko niloko? Ikaw mismo nagpasya niyan sa sarili mo. Sana sinabi mo na lang sa akin nung una pa lang para naayos natin ang problema natin. Hindi yun nagsali ka pa ng ibang tao at hinanap mo sa kanyang hindi mo makita sa akin. Matanda ka na, Olivia. Alam mong mali ang ginawa mo. Maghiwalay na lang tayo. Yun lang ang nakikita kong solusyon sa problema ko. Total, wala naman tayong anak. Kaya madali lang para sa atin ang maghiwalay. Madali lang para sa'yo, pero sa akin hindi. Hindi ko kaya mawala ka. Mahal na mahal kita. Ayusin natin to, please. Pasensya ka na sa akin. Akala ko kasi sapat na ang mga sinasabi ko sa'yo. Akala ko alam mong ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko kahit hindi ko yun sabihin. Alam ko naiintindihan mo ang punto ko. Kaya hindi ko mahawakan ang kamay mo sa harap ng ibang tao. Noong gabing yun, hindi magkatabing natulog ang mag-asawa. Mas pinili ni Olivia ang mapag-isa muna. Hindi naman sumuko si Ben sa panunuyo sa asawa at kahit masama ang loob nito sa kanya, pinakita niya pa rin ang pag-aalaga nito sa misis. Ginawa pa rin ni Ben ang madalas na ginagawa niya para kay Olivia, tulad ng pag-aayos ng kama, pag-iinit ng tubig na panligo ni Olivia,
at pagtitimpla ng kaping may gatas para sa asawa. Kinabukasan, pagmulat pa lang ng mga mata ni Olivia, dumadaing na siya ng dahil sa sakit ng tiyan. Agad naman siyang pinainom ng gamot ni Ben. Huwag ka na munang pumasok ngayon. Dito ka na muna sa bahay. Magpahinga ka at baka kung ano pa mangyari sa'yo. Papupuntahin ko na lang dito si Ate Estela para may kasama ka, ha? Sana nga tumalab to. Ang dami kong hindi magagawang trabaho kung sakali. Tatalab yan. Hintayin mo na lang si Ate Estela, ha? Nandito na yun maya-maya. Alis na ako. 10:00 ng umaga, dumating na si Estela sa bahay ni na Olivia. Sa kasamaang palad, hindi pa rin bumubuti ang kondisyon niya. Sa pagkakataong ito, nilalagnat na rin siya. Naku, ang taas ng lagnat mo, Olivia. Sandali, meron akong dalang halamang gamot dito. Itatapal ko ito sa noo mo. Makakatulong ito sa'yo. Salamat, Ate Estela. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Tsaka hindi ko maintindihan. Parang may naririnig akong nagbubulungan. Hindi ko naman maintindihan kung anong sinasabi. Baka epekto lang ito ng lagnat sa akin. Sandali, mga nagbubulungan? Oo. Bakit, ate? Teka lang, kukuha ko ng isang basong tubig. May gagawin lang tayo saglit. Lumabas muna sa kwarto ang matanda para kumuha ng isang basong tubig. Binulungan niya ito ng orasyon ng 3 beses. Tikman mo ito. Sabihin mo sa akin kung anong lasa. Bakit ang pait po nito? Anong nilagay mo rito, ate? Kumpirmado. Kaya ka nagkakaganyan ngayon dahil kinukulam ka. Mag-aalas 12 na nang makarating si Ben sa kanilang bahay. Ben, butit nakauwi ka na. Alam mo bang kinukulam itong asawa mo ngayon? May nakaaway ba siya o nakasagutan nitong nakaraan? Hindi ko sigurado, ate. Aray! Ang sakit ng tiyan ko, Ben! Mabuti na lang at nandito ako. Kung wala ako, hindi niyo pa malalaman na kinukulam na pala si Olivia. Alam niyo bang pwedeng mamatay itong asawa mo ng dahil sa kulam? Marami ng kasong ganyan. Habang tumatagal, parang nababaliw na si Olivia dahil hindi raw siya tinatantana ng mga boses na kanyang naririnig. Parami raw ng parami ang mga nagsasalita sa tenga niya. Wala na ito sa tamang wisyo at parang may matinding kinatatakutan. Wag! Tama na! Hindi ko na kaya! Mahal, kapit lang. Nandito lang ako. Wag! Huwag ka lalapit sa akin! Ate, alam mo ba kung paano gamutin si Olivia? Oo, relax ka lang. Magtiwala lang kay sa akin. Sa kasamaang palad, hindi tumalab kay Olivia ang mga dalang pangontra ni Estela. Kinailangan niya munang umuwi para kunin ang kaisa-isang pagmamay-ari niyang malakas na pangontra sa kulam, ang medalyon ni San Benito. Naiwan si Ben para magbantay kay Olivia. Sa puntong ito, nagsisisigaw at nag-iiyak na siya ng dahil sa takot. Tigilan niyo na ako! Ben, tulungan mo ako! Paalisin mo sila! Mahal, nandito ko. Hindi totoo yung mga naririnig mo at nakikita. Pinaglalaruan lang namang kukulam ang utak mo. Pakinggan mo lang ang boses ko, mahal. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ako makahinga. Sumisikip na ang dibdib ko. Uminom ka ng tubig, mahal. Huwag ka mag-alala. Malapit na si Ate Estela. Pabalik na yun. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating na rin sa wakas si Estela. Hindi na siya nag-aksaya ng kahit 1 segundo. At pinanguyanan niya agad ng hilaw na bawang si Olivia. Mabisang pangontra daw ito sa kulam. Ate, nalalagas ang buhok ni Olivia. Anong gagawin natin? Mamamatay na ako, Ben. Hanggang dito na lang ang buhay ko. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Huwag ka magsalita ng ganyan, mahal. Kayang-kaya ka iligtas ni Ate Estela. Magtiwala lang tayo sa kanya at sa Diyos. Huwag kang magpapatalo sa mangkukulam na yan. Huwag kang papayag na mawala sa mundong ito ng ganun-ganun na lang. Kaya mo yan, mahal.
Huwag ka magpapatalo. Sa pagkakataong ito, naubos na ang lakas ni Olivia nang dahil sa kakapiglas at kakasigaw niya. Nanghina na siya. Para na siyang isang lantang gulay. Wala na siyang boses para sumigaw, kaya nang mapakalma na siya, nagkaroon na ng pagkakataon si Estela na gamutin siya. Inilabas na ng babae ang kanyang tanga na medalyon at dinasala ng taimtim para lumakas ang pangontra ng kulam. Isuot mo lang yung medalyon. Dapat lagi lang yan nakadikit sa dibdib mo. Isa yan sa pinakamalakas na pangontra sa kulam. Magdasal ka, kumapit ka sa Diyos, dahil tanging siya lang ang makakapagligtas talaga sa iyo. Salamat, ate. Pero kung nakatadhana nang mamatay ako, tatanggapin ko ang kapalaran ko. Kung buhay kong kapalit sa lahat ng kasalanan ko, tatanggapin ko rin yun. Tama na nga yung kagaganyan mo. Hindi yan makakatulong sa sitwasyon mo ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Mabuhay o mamatay? Mabuhay, ate. Para makabawi man lang ako sa asawa ko. O pues, tigilan mo na yung pagiging negatibo mo at lumaban ka. Tulungan mo ang sarili mong lumaban. Pasensya na, ate. At maraming salamat ulit. O eto, inumin mo. Tsaa, gawa sa katas ng halamang gamot. Magpahinga ka pagkatapos mo niyan at isipin mo mamaya pagising mo. Aayos na ang pakiramdam mo. Huwag na huwag mong kalilimutan magdasal. Kinabukasan, gumaan na ang pakiramdam ni Olivia. Ngunit nang dahil sa epekto ng kulam, halos tuluyan na siyang makalbo. Numipis ng todo ang kanyang buhok. Kaya kapansin-pansin ang pananahimik niya kahit bumuti na ang kalagayan niya. Mahal ko, mabuti na lang at ligtas ka na. Salamat sa Diyos. Oo, salamat sa inyo ni Ate Estela. Lumipas sa mga araw na nakitaan ni Ben ang senyales ng depresyon si Olivia, kahit ba wala na ang talab ng kulam. Kaya hindi na nag-atubiling lumapit sa espesyalista ang mag-asawa. Napag-alaman na merong tinatawag na histrionic personality disorder o HPD si Olivia. Ito ay isang mental health condition na nagiging dahilan kung bakit unstable ang emosyon ng taong nakakaranas nito. Laging gusto niya na siya ang sentro ng atensyon at ang tingin at kumpiyansa niya sa kanyang sarili ay nakadepende sa opinyon ng ibang tao tungkol sa biktima ng personality disorder na ito. Ayon sa espesyalista, maaaring nagkaroon daw nito si Olivia dahil sa kombinasyon ng genetic at environmental factors. Ngayon, naiintindihan na ni Ben. Malinaw na ang lahat sa kanya. Kaya pala nagdadamit na maiiksi at makukulay ang kanyang asawa at kaya pala binabalot niya ng kolorete ang kanyang mukha dahil sa kanyang kondisyon. Nagpasya ang mag-asawa na sumailalim sa psychotherapy para makayanan nilang i-manage ang kondisyon ni Olivia at para mabuhay siya ng normal katulad ng ibang babae na kaedaran niya. Kahit pa medyo may kamahalan para sa kanila, itinuloy pa rin nila ito upang umayos ang kondisyon ni Olivia. Hindi naman sila nabigo dahil gumana ang psychotherapy kay Olivia. Paunti-unti, naaayos na niya ang relasyon niya kay Ben. Ben, mahal ko. Gusto ko lang magpasalamat kasi hindi mo ako sinukuan. Pinatawad mo pa rin ako kahit nagkasala ako sa'yo. Binuhos mo sa akin ang pagmamahal mo sa panahong mahina ako. Pasensya ka na sa akin. Nang dahil sa kondisyon ko, hindi ko agad nakita o naramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Pero lagi mong tatandaan na hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Ben. Ako naman, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Dahil dapat noon pa, napatingin na kita agad sa espesyalista. Kung nagawa ko yun, sana nalaman na natin agad ang kondisyon mo at nagawa na agad ng paraan. Napansin ko na rin dati na medyo unstable nga ang emotions mo eh. Pero binaliwala ko lang yung nakita kong senyales.
Inakala kong tinotopa ka lang at magiging maayos din ang lagay mo. Sorry, mahal. Okay na. Tapos na yon. At hindi na natin mababago pa ang nakaraan. Mag-focus na lang tayo sa present. Ang importante ngayon, okay na ako. Masaya ako kasi nakikita kong umaayos na ang kondisyon mo. Nga pala, mahal. May sorpresa ako sa'yo. Uy, wow! Ayos na ang kotse natin. Grabe, hindi ako makapaniwalang mapapaandar mo pa ito. Parang wala nang pag-asa to nung nakaraan eh. Totoo ngang kapag may tiyaga, may nilaga. Ang galing mo, love. Nakakabilib ka. Salamat, love. Di ba sabi ko naman sa'yo noon, kaya ko pa tong ayusin? Ayan, umaandar na uli na maayos. Promise, hindi na tayo ititirik nitong baby natin. Gusto mo try natin? O sige ba, ipa-full tank na rin natin tong baby natin. Maaga pa naman, tsaka wala naman tayong pasok ngayon. Kaya dumiretso na rin tayo mamasyal. Sumakay na ang dalawa ng kotse at totoo nga ang sinabi ni Ben. Maayos na ang takbo nito at hindi na sila tinirik ng kotse nila. Alam mo, Ben, kahit luma na tong kotse natin, hindi ko ipagpapalit to sa kahit na anong mamahalin at magarang sasakyan. Pero kahit hindi na to umandar, kahit mag-tricycle pa tayo araw-araw papuntang school, masaya at kontento na ako. Basta magkasama lang tayo. I love you, Ben. Ang sweet at ang ganda ng misis ko. I love you too, Olivia. Nang mapagod sila sa pagdadrive, pumasok muna sila sa isang mall para magpalamig at kumain ng ice cream. Pag-akyat nila sa second floor, nakita nila ang kanilang mga inaanak. Gusto ni Oliviang lapitan ng dalawa, ngunit pinigilan siya ni Ben. Okay lang, Ben. Akong bahala. Handa ako sa kung ano man ang sasabihin niya sa akin. Gusto ko lang humingi ng tawad. Halika, lapitan natin. Sigurado ka, ha? Basta nandito lang ako sa tabi mo. Lumapit ang dalawa kay Bonnie at sa kanyang asawa. Hi, Bonnie. Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawing masama. Hindi na ako katulad ng dati. Nagbago na ako dahil nalaman ko na ang totoong kondisyon ko. Anong totoong kondisyon, Ninang? Na makati at malandi kang ahas ka? Hindi, Bonnie. Nagpacheck ako sa espesyalista at nalaman kong may histrionic personality disorder ako. At i-research mo na lang yung mental health condition ko kung hindi ka pamilyar. Siya nga pala, lumapit ako sa'yo para humingi pa rin ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo. At kung ikaw man yung nagpakulam sa akin, naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yon. Kahit hindi ka pa humingi ng tawad, napatawad na kita. Sana matanggap niyo pa rin ako bilang ninang niyo. Sorry sa lahat, Bonnie. Hindi na. Pinuputol ko na ang koneksyon namin sa'yo. Okay. Nirarespeto ko ang desisyon mo. Hinihiling ko pa rin ang masaya at masaganang buhay para sa inyo. Isa lang sana ang pakiusap ko. Sa akin, pwede mong putulin ang koneksyon mo. Pero sa tatay mo hindi. Tatay mo pa rin siya kahit na anong mangyari. At mahal na mahal ka niya. Dahil ikaw ang pinili niya. Tumalikod na ang mag-asawa at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi man natanggap ni Bonnie si Olivia. Ang mahalaga, nakahingi ng tawad ang ninang at nabigyan niya ng linaw si Bonnie tungkol sa kanyang kondisyon. Wakas!